Hola from Barcelona. A day in my life as a Filipina blogger in Spain na nagtitinda ng longganisa. Lately ngayon naikwento ko sa inyo na medyo na-overwhelmed ako sa dami ng kaganapan araw-araw ngayon sa buhay ko. Kaya naisipan kong bawas-bawasan naman at baka ikasakit ko pa. Today, eto lang ang mga pinagagawa ko. Pinagtulungan namin ang asawa ko at ilang workers namin ang pagbaba ng mga chorizo Filipino namin sa truck. So, sobrang dami nga ay di namin alam kung saan namin ilalagay. Nagiging emotional pa rin ako hanggang ngayon tuwing nakikita ko ang mga boxes ng chorizo Filipino. Parang ang bilis kasi ng panahon. Parang lately lang yung sa Spain lang ako nagtitinda. Pero ngayon, nasa iba't ibang parte ng Europe na. Hindi ko in-expect na abot kami sa ganito. Meron na rin kaming online store kung interesado kayo. Mas mura syempre ang shipping kung andito ka sa Spain. pinaysabarcelona.com. Pagbaba ng mga boxes, isa-isa na rin namin prepare ang mga pending na orders ng mga naubusan. Pero pinauwi na ako ng Shop Jama kasi kailangan kong ibalita sa inyo sa vlog ko na back in stock na nga ulit kami. Kahapon nakareceive ako ng message na gusto daw ko interviewin ng One News PH. Nakakatuwa at naisip ko why not coconut sige. At ito na nga, akala ko get to know lang muna ito. Pero hindi pala, ito na pala yun. Kaya hindi ako nakaligo, nakapagpalit ng damit. Pero di nyo naman alam, kaya okay lang yan. Sa dulo ng video ko na lang ipapakita sa inyong interview. Dahil busy sa Shop Jam ang aking asawa ay hindi na kami nagkita today. Ininit ko na lang mga tira kong pagkain kahapon. At nahiga ng 30 minutes dito sa sofa. Ngayon sinusubukan ko ng bigyan ng break ang sarili ko. Pero sa totoo lang, marami pa ring bagay tumatakbo sa isip ko. After magpahinga ng konti, sinundo ko ng mga bata sa school. At in-spend ko na lang buong hapon kasama nila dito sa park malapit lang sa bahay namin. Pero ginabi na rin kami kakalaro sa labas. Pinuntahan ko na si Mr. sa shop at sinilip ko nga ulit itong paninda ko. Marami pa ring trabaho kasi kailangan pa rin namin sila lagyan ng logo at price tag. Hindi pa rin kasi napiprint yung bagong packaging kaya tiis-tiis muna. Kinagabihan umalis muna ako para tumakbo. Usually sa Shop Jama ang bahala sa dinner namin. Uuwi na lang ako dyan mamaya at kakain. Eto na ang pinaka-me time ko. Tumakbo kasama mga kaibigan ko tapos pagkatakbo ay magsusumba naman kami ng 1 oras. Pero tuwing Merkules lang yan. Pero sumasayo rin ako ng ilang Lunes kapag kaya. Pagka uwi diretso kain agad ako then saka ako liligo. Tapos patutulugin ko na ang mga bata. Mahilig sila sa bedtime stories lalo na kapag iniimbento ko lang ang istorya. Bago matulog, sinisigurado ko na busog din lagi ang itong mga alaga kong kuneho. At habang pinapatulog ko ang mga bata, sa Shop Jama naman ang lalabas sa gabi para ilakad ang aso namin. So yun lang kaganapan today. At eto na nga pala ang interview ko na ipinalabas sa TV na kinaiyak ko sa tuwa at ikinaiyak din ni Shop Jama ng malala. Thank you 1PH and One News sa pagbabahagi ng storya ko. Salamat kay Ray Vicente at shoutout po kay Carlo Kasing kasi. Thank you din po. A Filipina entrepreneur is bringing the taste of the Philippines to Spain and across Europe with her unique take on longanisa, the chorizo Filipino. Mobile journalist Ray Vicente has the report. Isang Pinay ang ipinakilala ang lasang Pinoy sa Spain at buong Europa. Dahil yan sa longganisang Pinoy with a twist ang chorizo Filipino. Sa Filipino culinary, hindi mawawala ang impluwensya ng mga Kastila, gaya na lang ng iba't ibang klase ng chorizo o longganisa. May kanya-kanya pang ang versions bawat probinsya. Pero paano kung ang longganisang panlasang Pinoy ang dalhin naman at ipakilala sa Espanya? Yan ang produktong sumisikat ngayon sa Spain at iba pang bahagi ng Europe na chorizo Filipino. At ang recipe nito from Batangueña content creator na si Jeline de Maculangan o mas kilala online bilang si Pinay sa Barcelona. Nag-start ako mag-vlog, along the way nakabuo ko ng isang longganisa. Pero itong longganisa na to, ang pinakaiba niya sa ibang Filipino longganisa ay pinatoyong longganisa siya na tinawag namin chorizo Filipino para mabilis na ma-distinguish ng mga Spanish people kung anong chorizo binibenta namin. Sakto pa dahil ang kanyang very supportive husband na si Chef Joma, may-ari ng meat shop sa Barcelona na gumagawa ng iba't ibang Spanish sausages for more than 100 years na. Kaya naman noong 2024, sinimulan nila ang paggawa ng Filipino longganisa hanggang sa maging chorizo Filipino ito. Kasi nag-start ako na parang subok lang talaga. Ngayon nasa iba't ibang parte na rin siya ng bansa ng European Union. Sa Denmark, Finland, Ireland, Netherlands, Amsterdam, Germany. Sobrang happy kasi sinusuportahan talaga tayo ng mga kababayan natin dito. Na sakupin ang buong Europa din. Ang tanong ng marami, kailan ba matitikman sa Pinas ang chorizo Filipino? We are still working kung paano namin madadala sa Pinas. Kailangan legal ang pagpasok ng ating produkto. Kailangan magbayad ng tax. So ayun po, kailangan iniisip pa po namin kung anong mga
ways na pwede namin gawin para madala namin at maipatikim din namin sa mga Pilipino, mga supporters natin. Sa kabila ng success ng kanilang produkto at tumataas na engagement sa social media bilang vlogger, aminado si Jelena na o-overwhelm at napipressure siya. Feeling ko parang kailangan ko ma-reach agad minsan yung expectations nila na kunwari dalhin sa Pilipinas or dalhin sa London. Ngayon, itinatry ko na isa-isahin muna dahil tao lang din tayo, hindi tayo robot. Kailangan din natin magpahinga. Pero ang nagiging sandigan niya, ang pagwawagayway sa bandera ng Pilipinas sa pamamagitan ng Chorizo Filipino. At kahit nakatira na siya sa Spain, hindi raw niya nalilimutan ang kulturang Pilipino. Itinuturo niya rin ito sa kanyang 2 anak. So, sa mahirap talaga. Basta, ang nakatulong sa akin nun is yung dalhin kung sino ako at kung saan ako nanggaling sa ibang bansa. Ang sarap maging Pilipino kaya. Yung alam nilang sabihin like maganda, mabango, gusto ko, masarap, or hindi ko gusto, oo, hindi. Mga simple, mga numbers, ganyan. May mga secret, words na ginagamit, na Tagalog. At sa mga nagbabalak naman sumubok na magtrabaho o magnegosyo abroad, paalala ni Jeline huwag na huwag makakalimot kung saan tayo lumaki at nanggaling. Maging mentally prepared kayo dahil talagang totoo ang homesick. Mahalin mo kung saan ka galing.